Kakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, dalaga niyang kalapati. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilala niyo, punong ministro. Okay, so yun mga ka-amigo, tayo po ngayon ay paluwas na naman ng Manila. Okay, pero syempre, yung ating pagte-training ng ating mga kalapate ay tuloy-tuloy po yan mga ka-amigo. Dahil nga, syempre, magpapahinga lang ngayong araw na to yung ating mga kalapate. Kakatapos lang nung 1x1 toss, no? Mga ka-amigo, hindi na tayo nag 3x3 ng toss sa 60 km. Shortcut na yung ginawa natin. 1x1 na para mabilis. Tapos, didiretso na tayo sa 80 to 90 km ng ating toss sa ating mga kalapate. Okay? So, yun. At ang gagawin namin ni Kokoy, mga ka-amigo, sasalubungin ko na lang siya dito sa bypass sa may Plaridel, mga ka-amigo. Yung pinagtotosan niya na 60 km na yun, mga ka-amigo, pag dinire-diretso niya yun, sa bandang dulo nun, may NLEX na toll gate doon. Doon ko siya pupuntahan, mga ka-amigo. Tapos, ako na ang magtotos ng kalapate papunta sa 80 or 90 km magmula sa ating loop hanggang doon sa dadayuhan natin ng ating mga kalapate for release. Okay? So kailangan natin mag-training, mga ka-amigo, dahil nga siyempre tayo ay nahuhuli na sa ating mga kasamahan na nagte-training, ha? Ang naisip ko na paraan para makapagtuloy-tuloy ng training si Kokoy habang wala ako sa Nueva Ecija ay maaga kaming magkita, ha? Sa aming meet-up point dito sa Plaridel, sa 60 km nga na yun, mga ka-amigo. Salubong kami doon ni Kokoy, mga ka-amigo. Yun ang gagawin namin bukas sa madaling araw ko. Kaya naman, maganda yung naisip namin na to para tuloy-tuloy yung training. Kasi kung ako'y luluwas at mga 1 linggo ako sa Maynila, hindi makakapag-training si Kokoy, mga ka-amigo, ng 80 km. Kasi nga, motor lang yung gamit niya eh. Ayoko siyang mapahamak dito sa daanan na baka mahuli pa. Eh ako rin naman ang magbabayad at magdudusa nung huli niya. Kaya mas magandang salubungin ko na lang siya dito sa may Plaridel na toll gate, mga ka-amigo, para sa safety ni Kokoy, para hindi siya mahuli. Noong nakaraan nun, nahuli siya, 14K ang binayaran natin, mga ka-amigo. Kaya naman, naghati na lang kami dun sa huli niya na yan, mga ka-amigo. Wala ganun talaga kung hindi ko hahatian lalo na mababaon si Kokoy sa utang sa akin. Kaya hinatian ko, mga ka-amigo. Alright, so ngayon ay bibiyahe muna tayo, mga ka-amigo. Drive muna ako. At huwag niyong gayahin yung ginagawa ko nito sa mga hindi professional mag-drive, ha. Ginagawa lang to ng mga professional, yung mga sanay na mag-video hanggang nagda-drive. Alright, so ingat-ingat lang sa mga ka-amigo natin. At tayo po ay magdadrive muna for safety. Let's go. Tara na mga ka-amigo, nais mo bang matuto? Iba-iba ang mga tips, tsak na kapanapanabik. Tara na mga ka-amigo, huwag nang mag-alinlangan. Mapabeterano o newbie, with Punong Ministro Love TV. Kamusta ang lahat? Nandito na si Punong Ministro. Astig na kalapati, topic dito ka-amigo. Mga hybrid at dekalidad ang paborito. Sama mo pa pinakamatikas na si Quattro. May gift birds pa sa swerteng mananalo. Parapol dito sa channel ng ating ka-amigo. Di lang basta yan, tumutulong din sa tao. Mga good tips ang atid at sigurado. Tumutok na sa Punong Ministro Love TV. Welcome ang lahat dito, kahit mga newbie. Imported at winning lies na mga kalapati. Pangmalakas ang tiyak, hindi ka magsisisi. Probinsya kung saan, dito sa Nueva Ecija. Magandang tanawin at kahali-halina. Kay sarap na pagmasda ng bawat paglipad ng mga kalapati na puro dekalidad. Tara na mga ka-amigo, San Simon Bridge, yung mahabang tulay dito sa norte. Pagkatapos nito, malapit na dito yung Plaridel, na pagsasalubungan namin ni Kokoy. Tingnan nyo, mga ka-amigo, yung mga kuryente dito. Doon, lalo na sa pakaliwa natin na yan, yan yung mga sinasabitan ng mga kalapati natin kapag nagtitraining tayo sa may bandang south na to. Marami pong kuryente yan, lalo doon sa may banda ron, sa may bandang Baliwag. Napakakapal po doon ng mga ganyan na dinadaanan ng mga kalapate. Kaya minsan hindi nyo na iisip na yung kalapate kaya nawala, nasabit, na tama doon sa mga wire na ganyan. Napakakapal po ng wire niyan, pag natamaan nila pwedeng ikamatay ng mga kalapate natin. Kaya minsan kaya hindi nakakauwi yung mga kalapati na sa training, tumatama sila sa mga kable ng kuryente, mga ka-amigo. At hindi biro yung sakripisyo ng mga kalapati natin para sa training na yan. At yun nga, kaya kailangan lang talaga maging mailag yung kalapati natin, maging matalino.
sa paglipad nila pauwi ng ating mga loop, lalo na sa ating loop sa Nueva Ecija, no, mga kaamigo. Malayo-layo na rin yun. So yan, malapit na tayo mga kaamigo. Paglagpas lang dito ng konti sa pataas na ito na tulay, dyan sa ilalim na yan mga kaamigo, sa kaliwa. Teka. Yan o, may bypass dito mga kaamigo. Ayan, dyan o. Ayan, kung makikita nyo dito, yung may lumalabas na truck na yan, dyan ako, pag nakuha ko na, dyan ako dadaan. Ayan, yung way na yan. Pero pag hindi, ayun mga kaamigo, yung kukunin ko lang yung kalapati kay Coco dyan sa looban na yan mga kaamigo. Ayun o, di matanaw. Ayun o, dun o, sa may ano na yan, dire-diretso dun sa may looban na yun. Alright, so yan o, yung may bahay na yan, para tandaan natin. Yan. Alright, dyan bukas. So yan lang, yun lang ang gusto ko ipakita para bukas alam nyo na nasaan ako, nasa Manila ako. Didiretso tayo ng Plaridel bukas, okay? Day 2. So mga kamigo, good morning, ha? Ito na yung sinasabi ko na magsasalubong kami ni Kokoy sa Plaridel Bypass, ha? Para maitos natin yung ating mga kalapati dito sa Metro Manila. So maaga akong umalis, no? Mag-aalas 5 na ako umalis, 5:15 na, on the way na ako sa tagpuan namin ni Kokoy sa meetup namin dito sa Plaridel, Bulacan Bypass. At medyo na traffic din si Kokoy, may ginagawa palang kalsada talaga doon. I think mga 90 or 85 kilometer ang layo natin. Sa 60 nating galing, ano. So nagdagdag tayo ng 20 kilometer plus para masubukan natin yung kalapati natin dito sa Metro Manila. Total, nandito na rin lang ako sa Metro Manila ngayon. Ay magsasalubong kami ni Kokoy mga kaamigo sa bypass. So pa-NLEX na ako mga kaamigo. At si Kokoy papunta na rin sa Plaridel Bypass mga kaamigo upang doon kami, magkuha na ng kalapate. Dadaling ko rito sa Metro Manila, siya uuwi na. Okay? At syempre, mo-monitor na lang natin ito mga kamigo pagdating natin sa ating bahay para sa CCTV mga kamigo. So tara mga kamigo, kunin na natin yung ating mga kalapate. Alright, pa-NLEX na tayo ngayon mga kamigo. Mindanao Avenue. Dito rin magtotos yung mga tropa nating iba. At syempre dito rin magtotos yung BBC Nueva Ecija mga kaamigo. Kung kaya naman unahan na natin sila. December 21 pa sila dito magtotos mga kaamigo. Kaya unahan na natin, para sa ganun mga kaamigo ay magaling yung ating training. Mauuna tayo sa kanila. Okay? Yan mga kaamigo. 74 na rin pala yung entry dito. At syempre mag-exit tayo sa Plaridel Bypass. Doon natin iintayin si Kokoy. Kung maaari mas malayo pa yung mapag-pick up natin sa kanya para makabalik siya ng maaga doon sa loft, gagawin natin. Kung wala pa siya doon sa meeting place, babanda pa tayo sa mas malapit para sa kanya para mabilis mga kaamigo. Okay? So yan, at tayo po ay bibiyahe muna sa ating location para sa meetup namin ni Kokoy. Many minutes later. Okay, so nandito na tayo sa ating pupuntahan, So sasalubungin na lang natin si Kokoy dito mga kaamigo. Okay. At ito na ang exit ng Balagtas, papuntang Plaridel ito, bypass mga kaamigo. Kaya diretso lang tayo dito. Dito natin ihintayin si Kokoy doon sa malayo-layo pa. Siguro mga 5 to 10 kilometer ang layo pa dito sa tagpuan namin ni Kokoy. Alright. Yan.
medyo may liwanag na rin mga kaamigo. At inagahan ko talaga 5:40, halos 30 minutes din ako nagbiyahe. At syempre dito nga kami magtatagpo ni Kokoy. Ayan, papuntang Cabanatuan to, so yeah, diretso lang. At abangan natin si Kokoy dyan. Siguro mauna tayo makarating sa meetup kasi si Kokoy na traffic daw. May ginagawa kasing kalsada rito mga kaamigo maganda yung daan dito sa bypass na to diretso to ng Cabanatuan mga kaamigo. Yeah. Ganda dito kaya lang talagang tsatsagay mo yung minsan matraffic din talaga rin dito. Okay? At yun nga, tulad nyan, magtotos tayo dito sa Metro Manila. Nagsalubong na kami ni Kokoy, para tuloy-tuloy yung training natin. Dahil nakaluwas nga ako kahapon. Para magtuloy-tuloy yung training natin, kailangan natin ganito ang gawin. Ihahatid ni Kokoy dito, kukunin ko yung Kalapate. Ako na magtotos, siya pa uwi na mga kamigo. Ganun ang gagawin natin. Alright, let's go. Dahil na traffic si Kokoy mga kaamigo, mas sinalubong pa natin sa mas malapit siya dito mga kaamigo. Wala pa so maliwanag na. Nasa San Ildefonso pa lang si Kokoy. So ako didiretsuhin ko na itong bypass na to para magtagpo na kami dito sa mas malapit para sa kanya. Ako na mag-a-adjust para mga kaamigo mabilis natin makuha yung mga Kalapate para hindi tayo tanghalian kasi yung Mindanao Avenue NLEX matraffic po mga kaamigo. Mamaya pagbalik natin doon, rush hour na. Kaya kailangan maaga natin ma-pick up yung mga Kalapate para maitos natin mai-release natin na mas maaga. Si Kokoy maaga makabalik din. Kasi kung maaga natin makukuha dito si Kokoy, hindi na siya maghintay ng mahabang oras dito. Kukunin na natin kaagad. Ayun makita niyo mga kuryente na ganyan mga kaamigo. Yan yung mga sinasabitan ng mga Kalapate mga kaamigo. Abangan natin si Kokoy dito. Lalayuan ko pa dito pa banda. Baka makakadulo na ako sa bypass Okay? So abangan natin si Kokoy dito sa mas malapit pa mga kaamigo. Okay, so yun mga kaamigo, at ang gagawin natin mas magdadagdag pa tayo ng salubong sa kanya ng location kasi malayo pa siya mga kaamigo. San Ildefonso pa siya. Ako nandito na ako sa bypass. So gagawin natin, hindi na siya pupunta ng bypass, sasalubungin ko na siya dito sa may Baliwag mga kaamigo. Alright, ayan, salubungin ko na. Ganun na din naman, habang nag-aantay ako, salubungin ko na siya para mas malapit pa siyang makakauwi. Kesa ako, okay lang na sa akin na medyo lumayo ako, naka-aircon naman ako, siya nakamotor Okay? At syempre naka 4 wheels tayo, siya nakamotor. Mas mahirap yung naka-single na motor mga kaamigo. Alright, kaya bilib din ako dito sa tao na to matyaga talaga to. Gustong manalo talaga. Kaya pag manalo to, ayos ang bonus dito sa akin. Kaya kailangan magsipag kaming dalawa. Okay? So dahil nga dyan mga kaamigo, doon na kami magtatagpo sa may kanto ng Baliwag mga kaamigo. Di bali mapalayo na ako naman yung naka 4 wheels Okay? So abangan natin si Kokoy doon. Malayo pa mga kaamigo Let's go! Okay, ito yung mahabang tulay dito sa bypass mga kaamigo At mamaya mga kaamigo, pagka na-release na natin yung ibon dito sa Quezon City, i-monitor natin yung arrival nila sa CCTV na naman mga kaamigo. Okay, dala ko naman yung iPad ko para mas malaki screen pagka tayo nanood sa arrival ng ating mga Kalapate. Sana makauwi mga kaamigo. Nabawasan na ng 4, hindi na nakauwi yung 4 mga kaamigo. So ganun talaga, at least masasala na natin sila habang maaga pa para hindi na tayo gagastos sa derby. Kasi entryhan natin sa derby yan mga kaamigo. May entry yan. At kada category may bayad mga kaamigo kung gusto natin sumali. Kaya magastos ang derby mga kaamigo. At isa pa, yun nga, pagka ganyan nahasala na natin yung mga ibon natin, at least konti na lang yung may sasali natin pagka first lap derby na, nababawasan sila kahabang lumalayo. Okay lang yun mga kaamigo, wag natin intindihin yun ganun talaga At least dyan, maaga pa lang, nasasala na natin yung Kalapating mahina at malakas mga kaamigo. Yung malalakas na Kalapate, malalakas ang homing instinct. Uwi ng uwi yan mga kaamigo, kahit medyo late sa training yan, uwi ng uwi yan. Okay? Sana makapagpadulo tayo dito. At syempre lahat naman nananalig o nananalangin na manalo rin sa derby na ito. Kaya syempre lahat tayo ganun. Kami rin ganun. Gusto naming manalo.
gustong gusto naming manalo sa derby na ito ng BBC mga kamigo. Kaya naman, tuloy-tuloy lang tayo muna sa pagte-training, okay? So sila medyo late December na sila makakapag-training dito sa pagte-trainingan natin ngayon. At tayo, mauna tayo makapag-training dahil sinatsaga-tsaga nga natin mga kamigo yung pagte-training na ito para nang sa ganon ay yung kalapati natin masanay na pag sa truck na, ano? Sa truck na sila sumasakay. Abang na lang ng abang si Kokoy. Okay? So ganun lang. Kahit magbayad tayo doon sa training mga kamigo, at least yung kalapati natin next time masasanay naman sa mga kalapati sa truck mga kaamigo. So medyo iiwas nga lang tayo sa ganung pagsakay-sakay hanggang malapit pa kasi meron nagkakarga na may sakit yung kalapati, nakakahawa po mga kaamigo sa mga pang derby. Kaya yun ang iiwasan natin. Yung iba nga sumasali na sa sa truck na training kapag second to the last na lang mga ganon, mga dalawang training na lang ng truck saka lang sumasakay sa truck para ma-practice yung kalapati. Okay, umiiwas kasi sa hawahan yung contamination ng mga sakit sa truck mga kamigo. Okay? So ayan, malapit na tayo dito sa kinaroroonan ng pagpasok ng bypass mga kamigo. Nilapitan ko na para si Coco hindi na pupunta dito. Nandito na tayo sa pagpasok ng bypass, ano? Dito na lang natin si Coco hintayin para hindi na siya pupunta ng bypass mga kamigo. Masyado malayo na to kay Coco kasi talanghali na rin siya Alright, so dito natin siya hihintayin mga kamigo. Nawala na rin ang signal si Coco, hindi ko na makontak So dito natin siya hintayin. Malapit sa gasolinahan na to mga kamigo. Dito na lang ang chance natin na makita siya. Ayun ayun si Coco mga kamigo. Ayun si Coco mga kamigo. Ayun Kung tama ako mga kamigo. Ito yata si Coco mga kamigo. Si Coco kaya yan. Kamukha mga kamigo, kulay pulang motor. Nakaganyan din yung motor natin. Si Kokoy nga yan. Tingin ko si Kokoy yan mga kamigo. Kamukha Okay. So si Kokoy na nga yan siguro mga kamigo. Kamukha. Ayan, lumiko na siya. Para hindi na siya pupunta dun sa malayong malayo na yon. Yan nga, si Kokoy nga mga kamigo. Pabira. Be, tinapos ko na bypass Ayan mga kamigo. Ayan. Tinapos ko na bypass mga kamigo. Dito tayo sa gasolinahan. So babalik pa ako ng Quezon City. Malayo na to pero mas malayo si Kokoy kung ating mga kamigo. Ayan. Totos natin to ng Maynila. Para hindi na si Kokoy pupunta doon. Malayo-layo din yung bypass. Mga 20 km din ang layo dito. Ayan yun. Ikarga na natin dito yung ating mga kalapate. Okay. Ayan. Okay na yan. Tapos may bibigay ako sa iyo dito. May bibigay akong mga dito, mga kamig. At hayaan lang natin mga kalapate natin dyan. Para di maano. Wag na. Ilagay mo na lang dyan yan. Tapos ito bukas, Palit sir ulit. magpapalit lang. Okay. Ipapadala ko nga sana sa iyo si Buruko to. Kaso baka burugin lang dito sa loob Sige, bahala na. So ayan mga kamigo. At si Kokoy pababalikin ko na kagad. Baka umabot siya doon sa abangan ng kalapati. Kasi matagal-tagal din to mga kamigo na aabangan. Siguro mga 2 oras ang biyahe nito bago to makauwi ng loop natin sa Nueva Ecija. So kukunin ko lang ito. Pipick upin ko. I-release ko sa Quezon City. Si Kokoy baka sakali umabot ito sa loop natin. So tara, let's go. So ayan mga kamigo, pauwi na natin si Kokoy. Tapos bigyan na natin to ng panggasolina para bukas naman magsusundo ulit kami dito bukas. Kung mas maaga siya, mas maganda. Para maaga rin siya makabalik, maaga rin ako makapagtos sa Quezon City. Ayan mga kamigo. So sa susunod muli na pagtotos natin, abangan nyo yung release natin mamaya sa Quezon City. Si Kokoy, abangan naman niya. Let's go. May punong ministro, Love TV.